Yo! So mayong adlaw sa tanan, it's Jeric again here. And our topic for today is about if-else statements. So in this video, matakol na to kung unsay gamit sa if-else na statements sa programming ug unsa pa iyang other nga mga purpose. So without further ado, let's get started. Now, what is if-else statement? In programming, if-else statements are fundamental conditional control flow statements. They allow your program to make decisions and execute different block of code based on whether a certain condition is true or false. So meaning, daghan man kag lines of code nga mabutang dira dili na tanan ma-execute. Ang i-execute ra kung unsa ang decision ang true. No? So, later on, ma-discuss na nato na mahatag na akong example o ma-demo sab na ako ang pag-code na. Think of it like making a choice in real life. Kung muulan, mukuha kog payong, pero kung dili, akong ibilin sa balay. So, muna ang atong best example right now. And then, kung ato na siyang i-apply using Python program language, ingana ni ang iyang dagway. So, using Python program language, ingana ni siya pag-code. So, we use a print function for sa spacing or new line. And then, is raining nga variable, giset nato siya into true nga value. Tinuod nga nag-ulan taraw. Karon, magsugod ng atong condition. If is raining, if, and then kaning variable name nato nga is raining, then print magdala kog payong. And else, kung dili, i-print bili nako ni sa balay. But since ang value sa atong variable nga is raining is true, ang ma-print dira magdala kog payong. So mo nang og i-run na to siya, magdala kog payong. So i-demo na to siya. Now here sa VS Code, ato na to siyang i-apply. Aron dali na to ma-sabtan. Is raining, iset na to ang value sa variable nga is raining into true. And then magsugod na ang atong condition nga if is raining, just copy the name of your variable and then colon print magdala kog payong. And then else, kung dili, else print ibilin nako ang payong sa balay. Ana. And then click run. So ang na-print is ang magdala kog payong because ang value, again, ang value sa atong is raining nga variable is giset nato in true. So paano unsaon siya if false ang atong ibutang? So let's try. False. Click run. O diba? Ibili na ko ang payong sa balay kay false man ang imong variable nga is raining. So ato siyang sabton semantically wala nag-ulan. So therefore ang ma-print ibili na ko ang payong sa balay. Kung i-true na ko siya, nag-ulan. So therefore ang ma-print dira magdala ko payong. Okay, gets? So now dire magsugod na pud ta unsaon na to siya i-apply into Java. So kung inyong ma-observe, lahi ang syntax between Python and Java. Mas taas ang syntax sa Java compare nimo sa Python nga dali ra sabton. So ato na siyang i-apply aron mas masabtan na to on how it works. So here naatay file nga gihimo nya ako nang gisugdan og paghimo og class and then atong file name nga test. And then naghimo na sa main method aron diri na to i-apply ang tanan natong i-code. So primero natong buhaton is ang variable nga is raining. I-set na to siya into true. But remember, static ang Java, meaning you need to specify the data type of your variable aron mailhan mismo ni compiler kung unsa na siya nga data type. Like for example, true and false is a boolean data type. So ito, boolean is raining na variable is equals to true. Yan. And then, do not forget ang end pirme sa syntax sa Java, ang semicolon.
And then here, diri na dayon magsugod ang atong condition. If, and then parenthesis, is raining, and then curly brace, system, lahi ang pag-print out sa outcome aning Java compare sa Python. System.out.println magdala pog payong, and then semicolon. And next is the else, and then parenthesis is system.out.println akong ibilin sa balay. Yan. And then click run. O diba? Na-print ang magdala kog payong, kay again, giset na to ang kini nga variable into true. So ibutan na to false. Akong ibilin sa balay kay wala nag-ulan. So that's how it works in Java. So let's proceed. Now for better understanding, let's try to solve this problem set. Write a Python and Java program that prompts the user to enter a password. Use an if statement to check if the entered password is equal to the predefined secret password, like for example secret123. If it is, print access granted. Use an else statement to print access denied. So meaning ane, atong buhaton mag-create og program nga mag-input og input gikan sa user nga password, and then using if else, like for example if magmatch ang gi-input sa user sa iyang gi-create nga password, mo print siya access granted. Kung dili magani mag-match, mo print siya access denied. Pareha ana sa inyong mga Facebook nga mag-login mo ug dili mag-match ang inyong gihimo na naka-save didto, and then mag-input mo wrong nga password, mo print siya kibalik kanang invalid input or like incorrect password. So nga na atong buhaton. For our flowchart ingani siya. Let's start, and then we will use a pass nga name sa variable, and then iset nato siya sa unsay input sa user, and then display create password, and then signing in. After ana, mangayo na din siya og unsay imong gi-create nga password. Like for example, enter, you will use the enter variable, and again to your to the user input, no? And then on page connector kay dili nasibo sa page, and then mo display din siya enter your password. Ang dapat dira ibutang ang imong gi-create nga password sa primero. Karon katong imong gi-create nga password, kung dili siya equal, no, ang condition diri ito nga is pass equal to the enter. Kung dili siya equal, incorrect password or like access denied atong ibutang. If yes man gani, and then logging in or access granted, and then we will stop the program. So let's try. We will start with Python primero. Yan. Sample, word equals input, enter create your password, and then print signing in. Yan. And then diri nga dapita mag-create na putag another nga variable para pangayoon ang imong gi-create nga password nga dapat mag-match later on. So enter nga variable input, enter your password, and then magsugod na tayo diri ang atong condition. If word is equals to enter colon print
access granted. Else, kung dili magani sila mag-match, else print access denied. Let's try. Run. O diba? Nangayo siya. Input, create your password. Like for example, Jeric5 or Jeric123. Signing in. And then, mangayo na po siya, enter your password. So, dapat mag-match ni sila. Like for example, o sige, i-match na ko sila, no? Jeric123. Access granted. What if dili na ko parehaon? Run. Create cog. Gwapo nga password. And then, ang ibutang dire, gwapa nga password. O, di ba? Access denied. So, yung na ang pulos sa if-else statement. Like for example, if word gani equals to enter and then print nga ni siya. If L o kung else or kung dili, edi print access denied. So, di ba? Kini nga syntax not necessarily nga tanan jud ma-execute. Pili kung na-mention gaina sa discuss gaina, di ba? Now let's move on sa ilang ginatawag na uban pang condition like else if. Yes, else if. It's a combination of if and else. Lahi tong gaina, lahi ang if sa else. Kini else if. Kung sa Python, elif, no? So unsa na siya? Else if, sometimes written as elif in languages like Python, is a conditional statement used in programming to check multiple conditions in sequence. Multiple conditions meaning daghang mga kondisyon, daghang mga desisyon, pero dili tanan i-execute, depende sa kung unsa ang matunong. It's a way to extend the basic if-else structure. It's an extension, no, sa if and else na condition to handle more than two possible outcomes. Think of it as adding more options to your decision making process. If it's raining, I'll take an umbrella. Else, if it's snowing, I'll wear a coat. Else, I'll just wear a light jacket. Take for example here. For Python, like for example, grading system, no? Naghimo og variable nga name as grade. And then giset na ko into 93 nga value. Karon mag-start ng atong condition. Kung inyong ma-observe, daghan, di ba? If si grade ko no nga 93 ang value is greater than 90, print with honors. Elif grade is greater than 95, print with high honors. And then elif again, grade is greater than 97, print with highest honors. And else, kung wala dire sa tulo, i-print na lang pass. So karon in this case, ang atong grade nga nay value nga 93, imong pangitaon diri kung unsa ka ang ma-execute, no? Si grade ba is greater than 97. 93 ba is greater than 97. So dili, di ba? So dili siya ma-execute. Karon si grade ba is greater than 95, no? Ma-execute ba siya? Dili gyapon because 93 is not greater than 95. Si grade ba is greater than 90? Yes, 93 is greater than 90. So therefore, ang na-execute kining with honors. So, di ba? Pero kung baguhon ako ang grade into 96, ang ma-execute kini pud with high honors. Kay 96 is greater than 95. And then kung ibutan ako 99, kini na pud siya ma-execute with highest honors because 99 is greater than 97. So, nga na siya. Now, how about kung 89? Wala man diri. So, ang ma-print dira, pass na lang. Wala man siya sa 90 nga mga scores or grades. Now, nga ni po sa Java, same lang ang structure, ang kinalahi lang, ang ilang syntax. Now, let's apply the if-else or elif na statement for both Java and Python. Sa Python, elif ang ginagamit nga statement, while sa Java, else if. Like for example, kini. We have the variable name grade and then is set na to siya. Maybe ang grado is 93. And then diri magsugod ang condition na to. If grade
is greater than 97, print with highest honors. Elif, kung ang grade is greater than 95, print with high honors. Elif grade is greater than 90, print with honors. At kung wala diri sa tulo, else print pass na lang. So atong giset ang value ng grade diri sa 93, ang value ani nga grade is 93. So kung ato siyang i-run, ang ma-execute is kining with honors because ang grade nga 93 is greater than 90. Now how about atong ibutang is 96. Run with high honors kay ang value sa grade nga 96 is greater than 95. What if 99 with highest honors? Kay tungod ang 99 is greater than 97. So nga na ang pulos sa if else. Daghay condition pero dili tanan ma-execute, depende sa kung unsa ang ma-true. Now diri sa Java lahi ang iyang syntax. For example, mahimo tag variable nga nay value nga integer or number, ang atong ibutang dira is int grade equals to, let's say, 96 semicolon. And then magsugod na dayon diri ang atong condition. If grade greater than 97, curly brace, system.out.print line with highest honors, and then semicolon. Else if, lahi sa Java, else if ang gamiton. Greater than 95, curly brace, and then system.out code. Kung sa Java print sa Python ay yung sa Python print sa Java system.out.println with high honors. Then another else if to 90, curly brace, system out.println with honors, semicolon. And then ang pinakalas atong else. Pass. Now let's try to run. Diba? With high honors, kay tungod 96 ang value sa atong grade, which is greater than 95. Ang butang na to 98. Run. Mahimo na siya with highest honors kay tungod 98 nga value sa grade is greater than 97. Now what if ibutan ako 85? Pass na lang siya. So nga na ang pulos sa else if or elif nga statement sa Java o Python and sa programming. So nga na siya, guys. And moro to, guys. Thank you for listening.